He serves as Professor of College of Arts and Sciences at University of East Caloocan City, Philippines, and currently a College Secretary of Graduate School at University of the East, Manila. A speaker during the 21st Quinquennial World Congress International Association for the History of Religions, held at Erfurt University, Erfurt City, Germany. As an educator, he has also conducted researches and has published some of his works. Among these, Sakada ang pangangayaw ng mga Antiqueño sa Negros at Panagyan ng mga Ilocano sa Hawaii, 1900s to 2000. Published by the University of the East, Manila. In addition, ang pagkikidigma ng mga Antiqueño laban sa mga Amerikano, 1898 to 1901. An article published in the Luyan Journal of Filipino, Volume 26, Number 1, 2010. Ladies and gentlemen, let us give a big round of applause as we put our hands together to our commencement speaker, Alberto Paala Jr., Doctor of Philosophy. Pukorko mo. Kurang ko kanya mo, tinanggal ka, palakpak mo rin. Parang usap ko na yun niya, pag-ulit lang kita, no? Kinakulbaan ako. Mumunja ko nang nabatyagan ko kang nagbabasa ko kang first reading sa simbahan. Sorry, nagtatagalog ako. Matagal ko pinlano, tapos nung time na nagsasalita na ako, wala rin, palpak pa rin. Okay lang ba kayo? Buti pa kayo, no? Sana kayo nandito sa harapan. Ang gusto ko sa inyo nagre-react. Pag natutuwa kayo sa speech ko, umabot ng alas 12 ng gabi to. Ang dami kong ginamayan, baka mamaya puro mukha ko sa Facebook, ha? Sorry, kasi siguro in-expect nyo yung speaker nyo matanda na. Diba? Huwag kayong mag-alala. Tatanda rin tayo. Thank you kay Ma'am Cecil sa pag-invite sa akin sa Facebook, ano? Kung basa ko kang message na, gintilbaan dito ko, no? Ano dyan man? Ano ang balon ko ba dyan? Mapati ay hansandak natin ka dyan, no? Kusat, dyan ka ro, no? Kang March 23, 2002, dyan din po ako, nakaupo sa kung saan kayo nakaupo ngayon. At in-expect ko na 15 years from now, isa sa inyo, dalawa o tatlo, hindi ko lang kung may guest speaker na 5, ano? Ay magsalita din po dito sa harapan. Ang alam ko lang dati, nagsasalita ako kapag high school day, kapag may kumyong, ano? Hindi ko naman nakalain na after 15 years ay ako pala maging commencement speaker. Kag nalipay kita ko, no? Kaya mga maestra ko kauna, hasta kadya, ako mo din tsura nanda, no? At kung may good news man dyan ka na, ang mga draga kauna, kanya, mga banner, no? Wow, sa wakas, no? Nalipay kita po, no? Nung gumraduate ako ng high school, wala po talaga akong malinaw na direksyon sa buhay. Hindi yan ata, no? Kaya, nagtukat ako sa may, no, si Tumaram. Nagtumaram ako, no? Kaya, proud kid ako. Tikon ko kay nanay ka ako, hindi lang takang eskwela. Wala ti, manuti mo. Kaya, mananong lang takang saging. Unang tawag lara. 4 years ako karamay eskwela sa college. Kumatanong ako sa saging kara, after 4 years, mayawan ti mo kang saging tinapay. Pero kung mag-eskwela ako, hindi para sigurado kasi hindi ba ako makagraduate. At nung kumuha ako ng card kay Sir Caseñas, sabi niya, Paala, anong gusto mong kurso pagdating sa college? Sabi ko, hindi ko alam sir, hindi na siguro ako mag-aral. Sabi niya, hindi. Ganuhin mo yung buhay mo. At yun, umalis ako sa Teresa's High School, nagtukad ako sa Tumarog, at wala pa rin plano ang buhay. Pagtukad ko sa Tumarog, as usual, gapangrado kami, pananam, pamanggas mais, mangat karbaw, ito na raw ubra ko kauna.
At nung 4th year kami, alam ko may form ng ng UPCAT na dumating dito sa St. Teresa's High School. Hindi min ako inimbita na mag-apply kasi hindi man sila naniniwala sa akin. So, okay lang. Di naman ako sa masamang loob ko, pero ang totoo, feeling ko din, pag kumuha ako noon, hindi rin ako pumasa. At alam ko, top 5 lang po yata yung kumuha at yun, kunti lang din nakapasa sa kanila. Sorry, yabang ko ba? Sa katunayan, hindi ako kumuha ng entrance exam. Pag-graduate kasi ng high school, mga kaklase namin, apply sa SAP kung saan-saan. Ako wala. Uli si tumaroon mag-grado, manggas na, no? Mag-grado. O bahala rin dyan, no? Hindi kita mag-litong ganyan, no? At ang pinakamatayo kong pangarap sa panahon na yun ay maging pinakamahusay na magsasaka. Sige, pakinin ko ganda ko, lawit ko ganda ko. Agad ng kakaros nanay yung buhay magkakambal na kayo. Practical naman kapag sabihin kong maging magsasaka ako, kasi taga-bundok naman talaga ako. So, akala ko yun ang maging buhay ko hanggang sa makialam na yung mga nanay ko. Kung na ni tatay namin ka ay eskwela dito ka sa college. Ko ay defender ah. Pag-isipan ko pa daw, nalipay takan maniro niya sa barili niya. Sabi ni tatay, hindi, mag-aaral ka. Kahit maubos ang pera ko, makagraduate lang kayo, masaya na ako. Totoo naman yun, nakagraduate ako at wala siyang pera. Sobrang thankful naman ako sa parents ko kasi grade 2 lang si nanay eh. Tapos grade 6 si tatay. Emotional ako. Pero nakita nila yung value ng education na alam mo, sa tumaran kami, hala sige. So pagkatapos nun, kaya sabi ko, sige, mapamanila ka, excited. No? Wala ako pagturok sa barko, sa babawin ako. No? Lang to ako pasulok sa Manila ko, kasanag ka dyan. No? Tapos pagdating ko ng pier ng Manila, nakita ko, puro diaper ang lumulutang. Ay, goodness. Kung dumayan kasi tumaran ko dyan, daw sinaw-sinaw pang pag-abot ko sa Manila, nag-apply ako sa may AD Political Science, Arellano University. Kung kang nag-interview sa akin, ay alam mo, parang mahihain ka. Sabi ko, parang mahihain ako kasi applicant ako eh. Subukan mong ako nakaupo dyan, ikaw yung applicant. Sino ba yung mahihain sa akin? Sa buhay, may power relation. Diba? Nakikitungo ka sa tao, depende sa kung anong posisyon niya sa buhay. Tapos ang katuwig lang ako sa Arellano University, puro late mga teacher ko, isa absent pa. Takaan ako, ano kayo, marusarayog lang ako niya kaya, no? Kung ko, ngita ko ka ibang university. Ang choices ko, dalawa. Unang choice ko, accountancy, University of the East, Manila. So, kasi gusto ko rin yung maman, sino bang hindi? Pangalawa, University of the Philippines, Diliman. O diba, ang kapal mukha ko. My goodness. Tapos sabi ko, ano kaya ang kurso dito? Di, pasa ko ng requirements. Pero nung time na yun, hindi talaga ako maniniwala na matanggap ako sa UP. Kasi saka, lugrado sa itong marunong sa At ito pa, hindi naman ako valedictorian eh. Walang akong honor nung high school. Wala naman sa mga loob ko doon, kasi wala talaga eh. Pakamatay ka. Wala rin ako sa top 10. Tapos si Sir Caseñas dati, nirarank yan eh, tapos sa may principal's office, nandun yung mga grade, yung mga estudyante, alin sa pinaka-araw, hasta sa pinaka-mango, Kaya kung may ginapan nila ganito ka una, tapos makita na nga ang grade ni Pala ngayon, panaba mga ito kung marayha, wala, loveless. Kaya sabi ko, mag-apply ako sa UWI Manila. Tapos ito, kumukuha ko ng form. Tapos sabi ko, sige, accountancy, malay mo, swertihin. Pumipila ako para sa enrollment, accountancy. Tapos biglang nag-ring yung phone ko. Sabi, hindi yung nanay ko Sabi, hello? Sabi ko, hello din, sino ka? Ano kailangan mo sa akin? Sabi na, is this Mr. Alberto Paala Jr.? Sabi ko, and you are? Sabi niya, this is the Registrar's Office of the University of the Philippines, Diliman. And I would like to inform you that you are now qualified to enroll. Sobrang saya ko, wala, ibalang kong papel ko sa UP. Dalakan ako pag susunod, alam, kita ka jeep hasta makarating sa UP. At totoo nga, pagdating ko, totoo ba to? Parang, uy, tangkap kaya ako? Kaya nagkamali lang sila ng number.
Nung pumunta ako sa UP yun, nag-enroll ako agad. Nag-enroll ako agad kasi baka mamaya, nagkamaling pa sila ng tawag, ano, para just in case, so enroll na ako, at hindi mo na ito may babalik pa. Lalo na kapag history. Pag lumipas na, wala na, hindi na may babalik. Kaya huwag ka magmahal ng istorya. Pagkatapos ko mag-enroll, wala. Nawagan ko kay si tatay. Sabi ko, ay tay, swerte ha. Tanggap ako sa UP Diliman, no? Sabi niya, paano ka nakapasok dyan? Goodness. Tapos sabi niya sa akin, uy, ba't ka nakapasok dyan? May binayaran ka ba? Sabi ko, wala kang binigay pera sa akin. Sabi ko sa kanya, wala. Swerte lang. Wala talagang tiwala pa si tatay nung time na yun. Pero mahal ako na. Hindi ko naman siya masisi kung ayaw niya maniwala sa kakayahan ko kasi kahit nga yung mga teacher ko nung high school ayaw rin maniwala sa akin. Diba? Sakit, no? Okay lang, kasi di naman niya ako honor student. Eh ako naman, sige. Ako naman, thankful naman ako. Nakapasok naman ako sa UP. Blessing yun na binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon at bigla kong realize, oh my God, anak din pala ako ng Diyos. Parang joke lang talaga yun. Sa pagpapasok ako sa UP, sabi ko, oh my God, ito na ba yun? Totoo na ba to? O naligaw lang talaga ako? Hindi man ako pwede pumasok ng Ateneo, wala pa kaming pera. Sa UST, hindi rin ako religyoso. So wala. So tulad ng ibang UP student, excited din ako pumasok sa unang araw. Tapos may marami ako nakikitang mga alumni. Sabi nila sa akin, tinatakot ba naman ako? Uy, mahirap dito. Sabi ko, bakit? Mas mahirap pa ba yan sa pagsasaka? Huwag mong kalimutan, taga-Antique ako ha, huminakong pa. Sabi niya, top-notcher ka ba nung high school? Sabi ko, hindi. Bakit? Ikaw, top-notcher ka ba? Sabi niya, oo. O di, ikaw yun. Buti ka pa. Sabi naman ng isa, paano ka nakapasok? Sabi ko, hindi, tinanggap ako. Imagine mo yun, tatay ko ayaw maniwala. Teacher ko sa high school ayaw maniwala. Classmate ko sa UP, ayaw pa maniwala na tanggap ako. Registration form na nga ako. Sabi ng iba, naku, matulog ka na. Pag nagsimula ng klase, hindi ka na makatulog. Mga sinungaling yun. First day ko sa UP noong 2003. At nagulat ako, dahil totoo nga, imagine mo, graduate ko, bigla ka mag-diretso sa UP, no? Mga graduate sila ng science high schools at marami sa kanila top-notchers, if not valedictorians. Tapos, first day, magpakilala kayo. Sabi niya, ako si ganito, top-notcher. Graduate ako ng Philippine Science High School, probinsya ko, Laguna. Ako, galing ako sa Quezon City Science High School, probinsya ko, Davao. Isa, galing ako sa Marikina Science High School, probinsya ko, Ilocos. Nung time ko na, sabi ko, ako, Alberto Paala Jr., St. Teresa's High School, Antique. Walang nag-react. Sabi ng katabi ko, saan yun? Sabi ko, ano bang Davao? Sabi ko, doon nga probinsya ko eh. Sabi ko, wala ako doon. Alam mo bang Ilocos? Sabi niya, oo, nandun. Yung mga kamag-anak namin. Sabi ko, wala rin kami. Saan kayo? Sabi ko, problema mo ba yun? Problema ko yun. Sabi ko, sa gitna kami ng Pilipinas. Tupiin mo yung mapa. And then ma-realize mo, wala pa rin kami doon. Konti naman ng palakpak. Sabi ko na ng isa ko pang kaklase, uy, taga-Antique ka pala? Sabi ko, oo, bakit? Ikaw, hindi ba? Sabi niya, hindi, aswang kayo. Sa akin, ito naman joke niya. Sabi ko, oo, aswang kami. Hindi na nga ako namamasahe pa uwi eh. Mamayang gabi, sabi ko, uwi ako sa Antique. Bukas madaling araw, lipad ako pabalik na Maynila. Akala ko naman, alam niyang nagjo-joke ako. Diyos ko, kinabukasan, hindi niya na ako binabati. My goodness. Sabi ko, gano'n naman ito paniwalain. Sabi na isang kaklase, uy, ba't ka umalis ng probinsya? Di ba magandang tanawin doon, saka fresh air? Sabi ko, bakit? Yun lang ba kailangan ko sa buhay? Tanawin, saka fresh air. Ano yung pag-isip mo sa umaga? Fresh air, gano'n. Tapos tulog ka ulit. Tapos umaga ulit, fresh air na naman. Hindi naman pwede puro fresh air lang hanapin mo sa buhay. Mga kaklase ko talaga, mabugok talaga ito. And then, habang tumatagal ako sa UK, siyempre, dumadami din yung mga kakaibang experience ko.
Yung una dyan, yung pagsali sa organization. Sa UP po kasi maraming mga student organizations, tapos may mga tambayan po yan. Pag nag-college kayo, alam niyo yan, may mga ganun. Tapos kami naman mga bugoy, yeah, nagkaganon kami, nag-observe kami dun sa yung mga discussion ng mga student. First year kami, nandun yung mga fourth year. Tapos nakapati-4 sila, tapos nagtatanungan sila. Halimbawa, anong dahilan kung bakit may pag-alsa sa Tagalog region noong 1745? Tapos sagutin ng isa, dahil yan sa mga pangako ng lupa ng mga praile, ganyan, yung mga Pilipino, niloko. Kami naman, nandun kami sa gilid, sabi namin, wow, kakaiba naman dito. Ang grabe pala sa UP, talagang mga tao, mga scholar, ganyan. Fast forward, gumraduate na kami, yung mga nakaupo doon nagmamagaling, hindi pa rin nakagraduate. Nakaranas din ako yung minamaliit. Ewan ko, sobrang liit ko siguro. Hindi naman masyado. Hindi ko kasi sinunod ng curriculum. Nung first year ako, hindi ako umattend ng orientation. Ewan niyo kung gayahin, ha? So, ang kinuha kong subject, pang fourth year. First year ako. Mga kaklase ko, magagaling na sila mag-research. Hindi ako marunong eh. Sabi ko sa kaklase ko, friend, tulungan mo naman ako. Sabi niya, bakit? Tulungan mo ako mag-research, hindi ako marunong. Sabi niya, pumasok ka dito, kaya mo. Sabi ko, sige, sorry na. Kinamagaan, sabi ko naman sa kanya, pre, tulungan mo ako ulit. Sabi niya, hindi. Kung kaya mo mag-survive dito, patunayan mo na kaya mo talaga. Tapos, nung gumraduate siya, estudyante pa rin ako. Nag-masters din ako. Naunahan ko na siya. Malit lang talaga ang mundo eh. Nung pag-graduate ko sa PhD, magkatabi kami. Graduating para siya ng masters, ako sa doctoral na. Tapos, sinabi niya sa akin, uy, classmate, ang bilis mo ah. Di ba dati kaklase tayo ng undergrad. Sagot ko sa kanya, nagtaka nga ako, ba't matagal ka eh? Magaling ka pa man din mag-research. Sabi niya isang professor ko naman, sabi sa akin, paalam, you don't deserve to be here. The University of the Philippines diliman because you came from the mountains of Antique. Sabi ko, that's true. 83% ng Antique bundok, 17% yung patag. Sabi ko, okay lang sir, kung di ako deserving. And then, nung gumraduate ako, kinaumagahan, pinuntahan ko sa opisina. Sabi ko, sir, mali ka. Sabi niya, bakit? Graduate na ako. Sabi niya, tama talaga sinabi ko dati na kag-graduate ka talaga. Sabi ko, sinungaling ito, Tapos, meron din akong isang kaklase. Sa UP kasi may mga religyoso na hindi mo maintindihan na nagpo-convert. Yung natutulog ako dun sa Sunken Garden, biglang may darating na foreigner. Sabihin sa'yo, Jesus Christ came to save us. Sabi ko, so what's your problem? Save ko pala eh. Yung isang kaklase ko naman sabi sa akin, sorry, wala akong masyadong masabing words of wisdom kasi wala akong masyadong experience. Mga kalokohan na lang. Isang kaklase ko sabi niya sa akin, pare, ligtas ka na ba? Sabi ko, saan? Sabi niya, sa kabilang buhay. Sabi ko, hindi ko alam kasi Diyos nakakaalam niya kung ligtas ako o hindi. Sabi niya, alam mo ako, ligtas na ako. Sabi ko, hindi, congrats. Malay mo, mauna ka sa langit. Tapos sabi niya sa akin, sabi ko, di, sige. Pero alam mo pare, di ako mag-convert ng reliyon. Kasi sabi ko, sige na, bawat reliyon naman, may kanya-kanyang yan, wala namang perfectong reliyon. Di ba totoo naman po yun? Araw-araw akong tinatakot, sabi niya, ligtas ka na ba? Ligtas ka na ba? Sabi niya, kung hindi ka pa nga sumama sa reliyon namin, hindi ka makapasok sa langit namin. Nung nainip na ako, sagot ko sa kanya, pare, may sarili akong langit. Tantanan mo ako. Hindi ako makapasok sa langit niyo, pero tandaan mo, hindi ka rin makapasok sa langit namin. Kanyang-kanyang langit na lang, kung gano'n pala. Tapos siyempre, nandun yung mga terror ng mga professor. Mahirap din yung mga subjects namin. Hindi nga ako honor student eh. Sobrang struggle talaga siya on my part. Siguro mga kaklase ko talagang kayang-kaya nila, pero ako, grabe. Sobrang hirap na pinagdaanan ko doon. Kakaiyak. Tapos sa UP, araw-araw may rally. Araw-araw yan, baksak ang gobyerno, ganyan. Sabi ng kaklase ko, pare, sumama ka. Sabi ko, saan na naman yan? Tara, lalaban tayo sa gobyerno, mamundok tayo. Sabi ko, pare, doon ako galing. Ikaw naman doon. Sabi niya, ano, pinabundok ka pala? Sabi ko, bakit? Di ba halata? Sabi niya, hindi, maputi ka kasi. Sabi ko, ikaw, taga-syudad ka ba? Sabi niya, oo. Sabi ko, parang hindi rin halata. Mukhang taga-bundok pa. Tapos pagsali sa mga fraternity. Ako, I have nothing against sa mga fraternity na yan. Pero sabi ng kaibigan ko, pare, sama ka sa fraternity. Sabi ko, anong gagawin ko dyan? Sabi niya, papaluin kita. Tapos after ng initiation, ng hazing, magkaibigan na tayo. Sabi ko, pakiulit.
Sabi niya, papaluin ka namin, tapos maging kaibigan ka namin. Sabi ko, balik rin na lang natin. Ako na lang papalong sa'yo, tapos best friend tayo. Tapos ang history ng subject, boring. Boring. Nakaraan. Alam mo naman ng nakaraan, nakakalungkot. Ayaw ah. Tapos ang naalala mo pa sa nakaraan, yung mga masasakit. Tapos pinag-aralan namin mga bayani ng Pilipinas, kahit isa doon, wala naman akong kamag-anak. My goodness. Tapos yung ganito, bayani. Sabi ko, kasalanan na yun, nagpakamatay siya eh. Kasi Jose Rizal, sulat ng maraming libro, tapos papasa sa atin. Unfair. Dapat ng bata siya, nagpakamatay na siya, no? Joke lang. Mga bayani, ang daming holiday. Matagal na ba ako? O okay lang? Okay. Okay, maglalang hanggang alas 4 na madaling araw to. Tapos ang daming holiday. Araw ni Rizal, araw ni Datang Sora. Si Datang Sora, nagbigay lang ng lugaw sa mga Katipunero, bayani na. Tapos, ang daming holiday, ang daming bayani. May araw si Cory, may araw si Ninoy. Baka kami, pati si Pinoy, pati si Chris, pati si Bimbi, pati si Josh, lahat magkaroon ng araw. 2,000 years from now, wala nang pasok araw-araw, puro holiday na lang dahil sa dami ng mga bayani na yan. Kaya kayo, huwag na kayo magpakabayani, ha? Kasi holiday yan, di ba? Gusto-gusto nyo, ha? Kala ko ba naman, mahal na mahal yung teacher nyo kapag sumasama kayo sa holy retreat. Wait lang, saan na ako? Ano bang pinag-usapan namin sa history? Mga damit na mga sinuunang ninuno natin. Ang bahag nila pula-po, ganyan. Sabi ko, ano ba ito? Parang nainis ako. Alam niyo ng bahag, di ba? Sa likod niyan, parang sa harapan niyan, maliit na tela. Sa likod niyan, bakanting lote. Di ba? Tapos ina-analyze namin bakit natalo si Magellan dun sa laban. Sabi ng iba, well, topography. Sabi naman ng iba, well, mas powerful, mas armado. Sabi ko doon, sa dagat sila naglalaban sa tabing dagat. Tapos si Magellan galing sa may Parco, pababa. Tapos si Lapu-Lapu galing sa tabing dagat. Alam mo sa tabing dagat, di ba lakas ng hangin? Imagine mong nakabahag ka, tapos tumatakbo ka pa. My God, umaangat na yung mga bahag na yun. Siguro sabi ni Magellan, Diyos ko, armado pala itong mga kaaway ko. Ang talino nyo, grabe. O yan, natapos ko yung kwento ng mga kalokohan ko. Ayaw nyo nang maniwala sa akin. Pero in fairness, may mga sekreto din ako kung bakit ako siguro gumraduate, ganyan. Una siguro dasal. Thankful na lang ako sa St. Teresa's High School na, alam mo yun, nung time namin, sa mabibigyan ng teacher namin, Diyos ko, required kami magdasal 3 beses sa isang araw. Tapos makita namin sa mga Biblia, nag-tindig ko sa gilid ng simbahan, nag-check ang attendance, no? Kami naman, nagkapangamuyo kami, no? Masalba kami sa klase, no? At makapunta sa kabilang buhay. Joke lang naman, ha? Pinipili ko lang talaga. Sa UP, pagtanghali, may misa din. Tapos hirap na hirap ako sa subject ko. Ano, sige, Our Father, ganyan-ganyan. Ano? Tapos minsan yung teacher ko sa subject na hirap ako. Nagsisimba din. Tapos magkatabi pa kami, hawak kamay, ganyan. Ano? Sabi ko, ano kayo pinagdadasal nito? Pumasa ako. Tapos ako naman, pinagdasal ko, makapasa sa kanya. Mag-usap na lang kaya kami. Tapos pangalawa, una, dasal, pangalawa, huwag ikahiya ang sarili. Maraming antikay nyo kasi pagdating sa Maynila, kinakahiya. Ayaw pang aminin na taga-Antique. Nakarating ka pala ng Iloilo, hindi mo na sinasabi na taga-Antique ka. Trying hard ka na mag-Ilonggo para ipakita na Ilonggo ka din. Bakit mo kinakaya ang sarili mo? Ibig mo sabihin, nagkamali ang Diyos sa paglikha sa'yo na ipinanganak sa saan ni Antique. Hindi ako pare, ha? Pero may nag-bless ka na akin kanina, nakalbaan ako. Pero seryoso to, huwag niyong ikahiya ang sarili niyo. Huwag niyong kalimutan na tulad ng iba, anak rin kayo ng Diyos. Dapat may mangyayari sa buhay mo. Iba sinisisi pa nila ang Diyos kung bakit pangit. Kung mainis sa'yo yun at binaligtad ang ilong mo, mas mahirapan ka. Sipin mo baliktad ang ilong mo. Kunting ambon pa lang, hinimatay ka na. Saka wala namang nagsasabi na kapag mas matangos ang ilong mo, mas maganda pang amoy mo. Wala naman. Pare-pareho kayong malulunod kung matangos o hindi ang ilong. Weird nga yung buhay Pag buhay ka, langoy ka ng langoy para ma-survive. Tapos pagpatay ka na, lulutang ka rin pala.
Hindi nagkamali ang Diyos sa paglikha sa'yo. Sabi nga sa Biblia, hindi ako pare ha, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Di ba? Walang meaning. Hindi. Your works are wonderful. So bawat tao, bawat isa sa inyo, binigyan kayo ng talent eh. Imposibleng wala. Imposibleng wala. At dapat yung talent na yan, yun yung gamitin mo. Pero I'm sure sa ngayong panahon, ano yan? Medyo ano yung purpose ko talaga sa buhay, ganyan, no? Mag-asawa kaya ako ng maaga. Magsimbang gabi kaya ako para magkaroon ng love life. Pero gamitin nyo yung inyong mga talento para magkaroon ng meaning ang buhay mo sa mundo. Sabi nila, aswang yung mga Antikenyo. Anong ginawa ko? Napapansin nyo lahat ng mga researches ko tungkol sa Antique. Bakit? Hindi lang tayo aswang. May iba pang aswang? Hindi. Gusto ko ipakita na mga Antikenyo, mayroon pang mga ibang magandang nangyari. Halimbawa, Ibilio Javier, di ba? Biography natin yan. Political history ng Antique, religious history. Lahat yun tungkol po yan sa Antique. At ang latest yung tungkol sa Millennium Missionaries. No? So, ito ay upang ipakita na hindi dapat natin ikahiya na taga-Antique tayo. Pangatlo, huwag po kayong makontento. Magbasa kayo ng maraming libro. Keep growing. Makinig at matuto sa buhay ng mga taong may pinatunayan sa buhay. Pangapat, naalala niyo pa bang una? Hindi na, no? Maloko pa dito. Pangapat, magplano. Tigilan na yung mga puro pangarap na yan. Yung pangarap niyan, wala. Dapat plano. Paano mo makamit? Kaya mga estudyante, plan your life. Plan ahead. Start young. Totoo yan kahit saan. Kahit sa insurance, kahit sa investment, kahit sa pagplano ng buhay. Alam yan ng mga teacher nyo. Kaya sabi ni Jose Rizal, di ba? Nag-usap kami kahapon. At ang sabi ni Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Bakit? Ano bang meron sa bata? Una, malakas ka. At alam mo yung lakas, hindi mo siya pwedeng iipunin. Na, halimbawa, hindi ako magtatrabaho na lang ako, pag-80 na ako. Wala yun, mawalan ka na rin ng lakas na yun. So, meant talaga siya para i-share. Pangalawa, oras. Huwag mo sayangin ng oras. Sabi ni Emilio Jacinto, nakasalubong ko siya kanina, huwag mong sayangin ang oras. Ang yaman na nawala, pwede pang maibalik. Pero yung oras na nawala, hindi na maibabalik pa. Ang bilis lang yan. So, enjoy. If you fail to plan, you're planning to fail. Uso po yan, alam? Kawawa yung mga taong hindi marunong magplano sa buhay. Walang direksyon. Alam mo, hindi sapat na sipag ka lang eh. Dapat may direksyon. Yan bang pinaghihirapan mo? May future ba yan? O wala ka rin mapapala? Parang ang relationship. Kahit todo effort ka, kung walang future, sayang. Pati mga bata dito, nagre-react. Hindi sa nagyayabang po ako, pero mabilis po ako nakapagtapos. Bakit? May plano. Dapat may goal. Sabi ko, hindi. Dapat 21, graduate na ako ng college. 25, dapat tapos na ako ng master's. 30, dapat tapos na ako. At sawa ng Diyos, nagkatotoo naman yun. At 21, gumraduate ako. At 23, tapos ako ng master's. At 28, tapos ako ng PhD. Partida pa yun. Huminto pa ako ng 2 taon. Bakit ganun yung nangyari? Kasi may plano. Undergrad pa lang po ako. Nire-research ko na kung ano maging thesis ko kapag nag-masters ako. Nagma-masters pa lang ako, nire-research ko na kung ano maging dissertation ko. Kaya po ganun mabilis po yun. At ito pa, pwede pala. Bakit? Kahit hindi ka pa nakagraduate ng undergrad sa UP, pwede kumuha ka na ng advanced subject para sa masters as long as may pasa mo. Ako, kukuha na ako. Mabilis. Mabilis. Panglima, pagiging matyaga. Dapat ang tao handang magsakripisyo. Ang hirap kasing konting hirap pa lang, ayaw mo na eh. Sabi nga ni Francisco Balagtas, close kami nito, ano? Sabi niya, sapagkat ang mundo ay bayan ng hinagpis, na mamaya ay sukat tibayan ng dibdib. Lumaki sa tuwa, walang pagtitiis. Anong ilalaban sa dahas ng sakit? Kung puro sarap ang naranasan mo sa buhay at hindi ka nagsasakripisyo, paano maging buhay mo? Kaya kayo, pag nahirapan kayo, pag nag-aaral kayo, ganyan, huwag mong maliitin yung mga sakripisyo na yan. Kasi at the end of the day, pag tumanda kayo, marirealize nyo na malaking tulong yan. Nung 3rd year college ako, dumadating sa point talaga na feeling ko, hirap na hirap ako sa subject ko. Tapos pinag-usapan na namin sa klase, fluorocarbon, mga CFC, ganyan, no? Walang kinalaman sa history. Tapos sabi ko, mag-drop na ako dito. Sabi ko, tanggapin ko na lang na hindi talaga ako taga-UP at uwi na lang ako ng probinsya. Gananin na lang ako ng saging kulay, no? Ituloy ang naunang pangarap. Salamat ako, lalo na sa mga magulang. Hindi po sapat na nagbibigay ka ng pera sa anak mo kapag nag-aaral. Dapat mayroong moral support. Maraming anak nahiya magsabi sa magulang na nahirapan eh.
Dapat yung mga magulang magkukusan na, anak, okay ka lang ba? Ano? Baka pati poste na naglalakad ka, nililigawan mo na, ha? Nung bata pa ako, alas 3 ng madaling araw, ginigising na ako yung tatay. Tapos pangapirin na. Tapos ubo. Dito. Sabi ko, bakit? Sabi niya, wala tong karbaw, maarado ta. Kubo, grabe ito na yun, alas 3 pa lang gani, ano naman? Isa ka, sulong mo ka lang, kilat, kadalagan ka sa tramo na nalasigi, ano? Kahit lang ganyan, kasira ka lang mata ka karbaw kung gabi, ano? Pero ano ba, karbaw niya, kumulto, ano? Nag-eye to eye kami. Tapos pag biyernes ka una, nagalibot kami sa Banwa ka mga laswa. Sa Lisab, sa may Sabwa. Tapos kung high school, alam nila Ma'am Ligaya ko, baka mga teachers ko nga, tukadulhog kami sa Tumarab, ano? At ora pati krasada sa Magdalena kauna, ano? Diya kami sa ibok kara. Ti sadya para yung balay naman si Tumarab, rayo tanamon sa baryo. Ti kung may ibaw ganyan kung magtukad kara, pag abot sa may baryo, nakalbaan na ako magpauli, ako lang sarap pag abot dito. Tapos kung high school namin, ang allowance ko, 20 pesos bawat linggo. Kulang na kulang. Pero may wisdom pala yun, yung palaging kulang. Ano yun? Hindi ka matutong sumugal, wala ka nang time maglakwatsa, hindi ka nakabili ng soft drinks, healthy ka tuloy. Kaya mga nanay, gawing 15 pesos allowance ng mga yan. So pagdating ko sa UP, napagtanto ko, yung hirap pala na napagdaanan mo nung bata ka, puhunan mo pala yun. Puhunan. Kaya huwag niyong maliitin yung paghihirap o pagsisikap na ginagawa niyo. Last, maging masayahin. At kapag estudyante ka, anong pinakamasaya? Graduation. Alam mo, nung nakipagkamayan ako dito sa mga magulang kanina, ang titingnan ko talaga yung magulang eh. Bakit? Kasi hindi man sinasabi ng mga magulang sa inyo, mas masaya sila. Kasi sa wakas, ano? Buhay rin sila nakakonsumisyon. Kaya nung graduate ako sa college, pagtawag ng pangalan ko, nakita ko sa tatay, sobrang saya niya. Siguro akala niya, siya tinawag kasi pareho kami ng pangalan. Tapos nung gumraduate ako sa doctoral, Diyos ko, umakyat kami sa stage, sa UP, sabi ni nanay, naku, kahit minsan hindi ko talaga akalain na darating ang araw sa UP din para makakyat din ako sa stage ng UP. Hindi ko po nasabi sa inyo, pero 12 kami magkakapatid. Pang-11 ako. Ang interpretation ko doon, mahal na mahal ng tatay ko yung nanay ko. Kung yun na pamangkot, hindi ko ni nanay ka rin, ay buti na lang, nakatapak din ako sa stage ng UP. Sabi ko, mabuti na lang, hindi ka nagpamili planning. My God, kung nagpamili planning ka, di kangkong ako ngayon. Wala. Sabi ng mga tao kay nanay, hindi ka ba nahirapan? 12 yung anak mo. Sabi ni nanay, hindi naman sila sabay lumabas. Sa lahat ng ito, 1 page na lang, pagtsagaan nyo na ako. Kung hindi na ito maulit. Sa lahat ng ito mga realization ko, na yung buhay, hindi sa straight path, ang dami niyang detours. Ang daming mga challenges along the way, at depende sa iyo kung paano ka lumaban. Kaya kayo, pag college na kayo, tapos ang daming challenges, dapat babalik ka sa original purpose kung bakit nandun ka sa college. Ibang estudyante, 2 taon pa lang sa college, nalilito na kung anong direction sa buhay. Dapat babalik ka. Bakit ka ba pumunta sa school niyan nung nagsimula ka pa lang? Pangalawa, education is not only the surest investment but also the greatest social equalizer. Kaya sabi ko rito sa mga estudyante ko sabi ko, pag pangit ka na, mabaho ka pa, mahirap ka pa, wala ka pang edukasyon, paano na lang? Pagpo-post ka sa Facebook, ayak-ayak ka, self-pity, ganyan. Kawawa naman ako, walang pumapansin sa akin. Kinalimutan mo kasi na anak ka ng Diyos na pwede ka rin naman pala mag-develop. Yung posibleng walang talent na binigay sa iyong Diyos para ka mabuhay. Ano yun? Pagkakamali. Kahit yung mga pagkakamali, akala lang yun ng magulang mo, pero swerte ka. Bago ako magtapos, pwede ba nga tumayo ating mga mag-aaral? Para kahit saglit na, magaganti naman ako sa inyo. Gusto ko lang kayong mutuin. Hindi. Palakpakan nyo yung mga magulang nyo. And then, huwag na ako. Palakpakan nyo rin yung mga teachers nyo. Ang hina naman, parang walang natutunan. Ang bilis nyo ito no? Kaya pag ikaw talaga may hawak ng microphone, talagang you're very powerful, Sige, upo na po kayo. Salamat sa papakunwari, Alam niyo yung mga teachers nyo na yan, kahit balik kayo dito, parang hindi pa rin tumatanda ang mga yan.
Alam niyo, di man nila sinasabi ng diretso sa inyo, masaya ang mga yan. Pag nalaman nila na, wow, estudyante pala kami naging successful, di ba? Ano yan eh? Di man nila sinasabi yan na, uy, tutuwa kami sa iyo. Hindi yan. Pero ang totoo niyan, ano yan? Masaya sila. At ganun din ang mga magulang nyo. Sabi nga ni Plato, ang tagumpay ng magulang nasusukat sa tagumpay ng anak. Ganun din ang mga teacher. Ang tagumpay ng teacher nasusukat sa tagumpay ng estudyante. Kaya pag hindi ka nag-aaral na mabuti, hindi lang magulang ang binibigo mo. Pati mga teacher mo naghirap sa makasulat kung anong mga formula ng mga elements sa periodic table hanggang sa wala ka rin naalala later on. Sayang, ano? At last po, nais kong pasalamatan, special, yung mga guro talaga at saka mga magulang. Salamat dahil pinalagaan nyo yung edukasyon. Ang edukasyon kasi, ano yun eh, kapag mayaman ka, nakagraduate ka, normal yun. Pero pag mahirap ka, nakagraduate ka, kalayaan yun. Kalayaan sa kahirapan na hindi mo na dapat naranasan kasi bago na uli ang buhay mo. Sa pagtatapos, umaasa ako na sa susunod na taon, makamit niyo lahat ng mga pangarap niyo. Alam kong hindi niyo makalimutan ang St. Teresa's High School. Totoo ba yun? At huwag kayong mag-alala. Mas lalo kayong hindi makalimutan ng St. Teresa's High School. Lalo na, malapit na naman ang alumni homecoming. Lagot kayo kayo mga guy, ano? Ang kontribusyon ng batch nyo, ha? Ayusin nyo na. Mag-donate ka mo, ha? Sige, post pa more. Sige, last. Sa puntong ito, bahalgid ng aking pasalamat sa mahal nga Ginoo. Nagapatigid ako, mapalangga na ako, nga mo diya nga nang plano sa kabuhi ko. Kag nagapati man ako, nga may plano man ta na para sa kabuhi sa kada sarakan ninyo. Daw ano wala? Sang una, yawan ako kaarado sa uma. Kabon Biyernes, nagapamaligya kami ni nanay kang laswa sa banwa. Kung makabatyag kang kapoy, nagaduloy kami sa ilalong kang lunggoy. Kung akon madumduman daw kami kaluluoy. Pero okay lang, tungod nagapati nga ako, nga ang Ginoo sa amon nagatoy-toy. Nagapasalamat ako sa akin na ginikanan, nga sa tira katuig wala nanda ako ginpabayaan. Sa akin mga maestra kag maestro, maring lahat ng tinuro nyo ay hindi pumasok sa isip ko. Pero sigurado ako, naging bahagi kayo ng paghubog ng aking isip at pagkatao. Madamo pa kung tanya akong iambal sa inyo mga abyan ko sa kanila. Pero ang pagtirik kang orasan, hindi ko runggit mapungan. Ang inyong abyan, Jojo ang pangalan, lubos nga magpapaalam. Tugtog sa sunod nga kahigayonan. Good luck at once again, mayat-ayat nga gabi kanina pa na.